I alone control the dragons. Ay, ginagawa yung... Kamusta? Ito ang One Pips! Dito may kainan. Numan Kwentuhan. At syempre, One Piece! Ako si Koy. Ako si Mark. Arsiman. M. Anong meron sa Pika-Pika no? May parang biglang naging OP. Biglang, alam mo yun, nakita natin yung true power ng Devil Fruit na yan. So tingin ko, lahat ng properties ng light, Yun kaya nga. lang sa Hopen, man. Pero hindi pa pinapaita lahat. Tsaka di pa natin alam kung awakened yung Prutas pesting niya. prutas na yan. Most probably, si Kizaru, meron na siyang awakened stage. Kasi nga, si Doflamingo pa lang, meron ng awakened stage. Safe to assume na ang mga admiral is meron ng awakened stage. Kung awakened nga talaga siya, so ano yung possible na mangyayari? Di ba nga? Pero ako si Akainu is awakened. Paano ko nasabi? Punk Hazard. Gumawa siya ng mismong vulkan sa Punk Hazard. Tapos ano siya, magma itself. Okay. Makikita natin sa panel na alam din ni Kizaru kung ano yung kahinaan niya. Tulad ng other DF users. Yung dagat. Matik na yun. I mean, parang... Common knowledge. Common knowledge na yun, di ba? Ngayon, yung trajectory niya, iniba niya. May tawag doon, as a light. Tawag doon, Ray? Refraction. See? Refraction. See? Diba? Maganda pa siya dun eh. Pero, refraction. See? Si, Refraction. hindi kayang gawin ni Pujitora. Bakit? Siya'y bulag. Okay. Sa mga skills ni Kizaru is yung kaya niya mag-teleport. Although, alam naman na natin to, di ba? Alam na natin to. Tapos, ang bago nating nakita sa kanya is, kaya niyang mag-Kagebushin technique. No jutsu! Parang sa Naruto. As a light, pwedeng tawagin siyang after images, or mirror image, or kung gusto nyong medyo deep tawagin, pwedeng Prism. kaleidoscope mirror, pwedeng prism, or kahit na anong pampadami ng Parang galing sa isang light source, tumama sa isang mirror na maraming side, tapos nagkalat-kalat. Pwede ring infinite mirror. Ang tawag doon yung magkaharapang salamin. Sa elevator, yung magkabilang. Paglingon mo sa kaliwa, meron ka na sa kanan. Kasi nga na biglang umiti sa'yo. Yorito siya. Dito rin, yung sinabi ni Luffy na si Kizaru is malakas. Totoo. Bakit? Yes. Bakit? Si Kizaru kaya niyang i-annihilate ang buong egghead kung gugustuhin niya. Kaso nga lang, hindi yun yung personality niya. Kung meron siyang personality kagaya ni Akainu, hindi ko alam kung anong pwedeng possibility na gagawin niya dun sa egghead. Salamat tayo, tamad si Kizaru. Kaya nga parang yung tawag dito, hinagis-agis siya ni Luffy. Parang lang siya, parang Wala lang. Uy, tangin naman. Ala, mapupunta ako sa dagat. Ala. Pero isipin mo na kung nakakay Sakasuki yung ability na to. Pero imagine niyo kung si Kizaru tamad ng tamarin. Hindi ang sipag niya. Tsaka, yun nga, sinabi na rin ni Oda, kapag yung hero is kagaya ni Akainu, na kasing lakas si Akainu, yung One Piece matapos lang ng 1 taon. Ganun kalakas si Akainu. Akainu fanboys! Actually, Not me. si Akainu. Kapag si Akainu ang naghanap ng One Piece, mahanap niya yun agad. Kasi compatible yung One Piece sa prutas niya. Dahil ang One Piece ay nasa ilalim ng magma. Kasi One Piece is a whale. A what? Game. Tawag dito, ano yung conclusion natin about sa Pika-Pika Nomi? May question pa ako dun sa regarding sa... Wait lang. Ito ba? Sa mga after images. Sinabi na rin kasi ni M kanina na napaso si Luffy. Actually, si Luffy. Hindi ko pa sinabi yun. Pero elaborate mo. Ayun. Napaso si Luffy gamit yung Sword of Revealing Light ni Kizaru.
Ngayon, doon natin masasabi na possible na awaken si Kizaru kasi light itself parang kaya niyang i-maintain yung heat signature niya. Merong temperature, may energy. So, kasi possible, yan lang, light lang. Wala siyang ano sa atin, walang effect. Pero pag finocus niya yung light na yun, kinondense, doon magkakaroon ng temperature or ng energy at yun nga, nasaktan nga si Luffy. So, in short, para siyang lightsaber, ganun. Parang lightsaber. Wuju. Ano yan, no? Yung Prince Makaru. Prince Makaru. Wuju. Pero yun nga, parang, ito pa, nagkakibunshin siya. So, dun na ba natin masasabi na parang naapektuhan yung surroundings? Malalaman mo rin ano eh. Diba? Ito pa, ang pang-test niyan, si Fujitora, kung maliliwanagan siya. Gagawin ba si Fujitora? Isaro, ikaw yan. Nasisilaw ako eh. Patay na! Sobrang lakas mo! Nasilaw sa'yo si Fujitora! Natutulog si Fujitora sa nagbukas ng ilaw! Sabi ni Kisaro, hindi ako yung pumasok lang ako. Kawawa sa inyo si Fujitora palagi. Question lang, guys. Sige lang, game. Doon sa mga clones ni Kizaru. Clones quote-unquote clones. Similar ba siya doon sa ginawa ni Nami na Mirage Tempo, tapos meron siyang parang mga after images? Or, ano siya, nagmaterialize talaga ng clones na merong tangible clones na hindi lang, alam mo yun, pag sinabing light, hindi lang mapu-face through. For example, yung clone niya, pag inatahe ka, mararamdaman mo physically. Mararamdaman mo. Nakita natin, sugatan si Luffy, pero nasa baba siya, naayusop. Yung kay namin kasi, parang ano siya, parang nag-release namin ng smoke. Tapos, merong liwanag. Yun yung image. Parang yung laser, di ba? Yung laser. Hindi mo naman makikita yung pinaka-layer. Hindi mo makikita yung laser. Makikita mo yung dulo. Kung saan tumama yung laser. Pero once na merong smoke, makikita mo yung pinaka-ano ng laser. Yun yung kay Nami. Yung pat. Oh, yun yung kay Nami. Unlike kay Kizaru, is talagang, parang yun nga, sinabi nga ni M, is mirror. Or, parang, after image. Tsaka isa pa, si Kizaru is concentrated light. Tsaka mabilis siya. So, parang kaya niyang gumawa. So, wait lang. Parang Phineas and Ferb. Kaya, sa episode. Yan. Kaya niya kaya mag-time travel? Since kaya niya Shit! Hindi natin na. Okay, so sa physics kasi, may explanation dyan na kung gagamitin mo yung... Hindi, actually, di ba sa physics? Sa comics lang. Hindi. Pero sa physics, meron din dyan. Yung relativity ni Einstein. Kasi nga, light travels at different speeds depende sa gravity. So, depende sa gravity. So, Fujitora naman. Enlighten me. pero seryoso nga, possible nga talaga, no? Magandang magandang tanong, magandang point yan. Kung kaya bang kasi si Kizaru, sa sobrang bilis niya, technically nag-travel siya in time. Hindi through time, in time. Kasi sa sobrang bilis niya, relatively ang bagal ng mga tao nasa paligid niya. Parang yung super speed ni Quicksilver Channel Flash. Kaya nga, yun ang binigay sa kanyang personality. Diba? Ang bilis mo pero tamad ka. Yun. Kaya yun. Kasi kung mabilis ka na, nasa sipag mo pa. Bilis yung trabaho mo. Naglit lang. Yeah, pero yung devil fruit ni Kizaru is revealing, marami pang ilalabas. Kaya abangan natin. Unlike sa ibang devil fruit ng ibang admiral, like kay Fujitora, kay Green Bull, kay Kizaru. Sakazuki pala, sorry. Medyo given eh. Unlike dito kay Kizaru kasi, syempre, ang daming possible combinations ng attacks. Ang daming
Kasi yung ilaw, is yung laser. Yung laser pwedeng makasunog eh. Tapos yung ilaw, ikaw lang, tuwang ka lang ng ilaw, mainit na eh. Diba? So, yun. Maraming pwedeng ilabas na power up regarding sa Devil Fruit ni Napaka-unique. Isaw. Tsaka hindi pa natin alam kung awaken. Isa pa yun. Pero si Brook awake na. Cut. Kung nagustuhan nyo yung mga video namin, you can like, comment, share, and subscribe sa aming YouTube channel. I-follow nyo na rin kami sa Facebook para updated kayo lagi sa mga gagawin naming videos regarding sa topic ng One Piece at sa mga chapter na darating.